Alright mga kapatid, ito naman maganda. Yung kanilang mga yaman po, ibinubunyag nila sa sarili nilang bibig. Ito ba yung sinasabi nila na simula nung naging ano daw sila, ewan ko, sa DPWH, doon na daw sila pumasok or simula nung nasa DPWH na sila, doon na raw sila umasenso? Uy, question mark, putik yan. Dami-dami nila kotse mga kapatid. Alam nyo, bago natin to panoorin, pindutin nyo yung like, tsaka po, kahit yung subscribe, mamaya na or wag na, okay na sa akin yun. Basta mag-comment lang kayo dyan. Ilagay nyo, Duterte pa rin. Pupusuan natin yan mga kapatid makalipas ng isang araw. Ilahat natin yan. Okay, simulan na po natin. Anong meron dito? Aamin sila ng sarili nila. Ay! Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Salamat, Fiber ni Juan. I-play na ho natin anong meron. Ito ang nakakagulat, viral trending ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang sadyang tunay talaga ang kasabihan kapag ang tao ay nakatanggap ng limpak-limpak na salapi ay tila naiba na daw ang ugali. Kasi merong yung pakiramdam nila, kaya na nilang bilhin lahat. Kaya na nilang makuha lahat. Basta't may pera sila. Kumbaga mataas na ang tingin nila. Hindi man diretsang pinangalanan nito sa poll sa nasabing pahayag ni Pasig City Mayor Vico Soto ang mga mamamahayag na walang iba kundi si Julius Babaw at veteran journalist Okay. na walang iba kundi si Correa Sanchez Rojas matapos ang viral interview sa pamilya ni Sara Disgaya kung saan dito ay isinawalat sa publiko ang questionable yaman ng mga ito. Oh, Pero bago ang yaman, lahat mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at Yes, pakiclick nasa na rin ang description yan. notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. Alright. At yun na nga mga Kapinas, umani ng samot-saring reaksyon na naging pahayag at revelasyon ni Pasig City Mayor Vico Soto kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na sinita ang mga journalist na di umano'y tumanggap di umano Oh. ng bayad kapalit ang isang interview. Ayon mismo kay Mayor Talaga? Vico ay alam daw niya na marami pa rin ang mga mabubuti at tapat na tao sa industriya ng media. Ngunit tila marami din daw kasi ang tila nadadaan sa pera. Ayon pa mismo sa alkalde ng Pasig, in case daw na hindi alam ng publiko na maaaring magtago sa di umano'y teknikalidad o sabihin hindi naman daw illegal ang nasabing pagbibigay ng interview sa isang controversial na tao. Ayos, Ngunit dapat daw na mahiya ang mga journalist na ito, lalo't alam daw nila na hindi naman daw maaring tama ang pinagmula ng mga questionabling tao. Dahil hanggat may mga Pilipino at di umano'y taong handang ipagkalulo ang kanilang sarili para lamang sa limpak-limpak na pera, hindi daw malayong dumami sa pamahalaan ang gaya ng pamilya ni Sara Disgaya na walang pakundangan pinagmalaki pa Oo nga sa eh. publiko na matapos makakuha ng Ay. milyones sa proyekto na mula sa gobyerno ay lumubo daw ang yaman ito. Ayon pa sa official report nilabas Grabe no, sinabi talaga nila yung yaman nila no. Saan pa talaga galing yan? Sa DPWH o sa pamilya po ninyo? Yan. Gusto lang ho naming malaman kasi grabe ang tindi. Accurate ba? Yung halimbawa, binigyan talaga kayo ng yaman ng pamilya ninyo? O simula nung sabi, DPWH? Correct me if I'm wrong, ha? ng bandera sa kanilang official website. From Bandera, Vico Soto kinastigo Ayan sina na. Julius Babaw, Corina Sanchez at paid interviews kina Discaya. Tinawag ng Pasig City Mayor na si Vico Soto ang pansin ng mga mamamahayag na sina Julius Babaw at Corina Sanchez hinggil sa umunay paid interviews nila sa mag-asawang Paid Curly at Sara Disgaya. Sa kanyang Facebook Oy. page, binahagi ng alkalde ng screenshot mula sa YouTube ng panayam sa mag-asawa ng mga kilalang broadcaster ng bansa. Bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika ay hindi ba nila naisip na uy teka ba't kaya handa to magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? Pinamula o panimula Grabe ah. Totoo ba tong naririnig natin? 10 million, interviewin mo ko. ni Mayor Vico. Pagpapatuloy niya, I know for a fact that there are many good, honest people in the media.
who are disappointed if not agreed on practices like this which undermine the integrity of their profession. Ani Vico, bagamat hindi technically illegal, ang ginawa nilang panayam ay dapat makaramdam ng hiya ang mga broadcaster sa ginawa nila. Pwede Grabe. silang magtago sa gray areas, hindi naman journalism ito, more of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor, pero wag na tayong maglokohan. They rose to national. So, ganito ang ibig sabihin niyan, ano? Para saan kung i-interviewin sila ng mga journalist na ito? Importante ba talagang malaman ng mga tao to? Ang nangyari, parang nabuking lang na dahil dyan, kaya kayo nagkaroon ng pera o nung pagpasok daw sa DPWH. Yung kasi ho ang narinig ko dito. Kaya yun lang din ho ang sarili kong pagkakaunawa, opinion. No? So, importante ba to? Sa amin, importante na nalaman pala namin na ganyan pala ang nangyari. Pumasok ka lang sa DPWH, cha-cha-cha. Yun ho ang pagkakaintindi ko. Ngayon, anong purpose ng ini-interview nyo bukod sa nalaman namin na ganyan pala kayaman yan? Makakatulong ba yan sa bansa namin? Sila Karen, no? Davila ba yan? Ewan ko kung sino yung mga yan. Sana po, ang pinaka-the best niyan, ibinabalita nyo ano yung nagawa ng administrasyon ngayon. May mga magagandang nagawa ba? Wala ba? Dalawa kasi yan eh. Kay PBBM, hindi nyo maibalita. Eh, marami naman daw siya mga project eh. Kay BP Sara, ayaw nyo rin ba ibalita? Akala ko pa nagagandahan kayo sa Davao City. Marami. Kaso nga lang ito, sinasabi daw binayaran. Ang laking pera no. No, hindi naman nila kasalanan eh, pera na. Bakit ayaw mo pa bang mag-interview? Malaki na yun, no? Di ba? Prominence as broadcaster, journalists, and news personalities, puhunan dapat nila ang kanyang reputasyon at kredibilidad. At sa Unahin pa. ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon. Iniisip ko tuloy, unahin pa ba namin yung kredibilidad? Million na to eh. Hindi, kainin muna namin yan. Mga basher, di naman ano yan, nagiging pera yan eh. Yung mga basher, pag kinumbert mo yan, basher pa rin yan eh. O eto, 2 milyon, no? Nagiging practical siguro sila. At kredibilidad na pinahihiram nila sa mga kurap kapalit ang pera lahad pa ni Vico. Sinabi rin ng Pasig City Mayor na ang korupsyon sa bansa ay systemic at ito'y nagaganap hindi lang sa gobyerno. Alam niyo, napapaisip tuloy ako, no? Ganito bang sistema? Halimbawa, oy, ako si BP Sara. Oy, interviewin nyo ko. Babayaran ko kayo. Sabihin nyo lahat ng mga nagawa namin. Yung mga totoong nagawa namin. Kasi hindi nyo ibinabalita eh. Sabihin nyo na kami gumawa. Totoo, halimbawa, totoo, no? Gumawa kami ng tulay, gumawa kami ng ganito, at marami kaming nagawa. No? O sige po, pero kailangan namin 2 bilyon. Yung mga ganun, no? Kaya siguro, dito sa pagbo-broadcast, may mga ganun kayang sistema. Pa-comment na lang din, hindi ho kasi natin alam. Pwede bang babayaran sila bago sila magbalita ng mga magaganda na ikakaganda ng imahe ng isang binabalita nila, halimbawa Duterte, o hindi naman kaya sisiraan mo yung Duterte, magbabayad yung iba, no? Medyo ito-twist mo lang ng konti, no? Pwede, no? We can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part wherever we are and whatever our position may be, one step at a time, say ni Vico. Matatanda ang muling naging usap-usapan ng mga diskaya matapos mapag-alaman na 2 sa kanilang mga kumpanya ang na-identify na bahagi ng top 15 flood control contractors ng Department of Public Works and Highways or DPWH na ipresenta kay Pangulong Bongbong Marcos. Isa rin ni Sara Diskaya sa mga nagpadala ng excuse letter sa nagdaang Senate Blue Ribbon Committee na nagsabing mayroon siyang prior commitment kaya hindi ito nakadalo sa August 19 hearing. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, magbago na kayo, nalalapit ng second coming, di nyo madadala yan ang yaman ninyo. Aanin mo ang mga luho na yan kung galing sa nakaw ang ginamit nyong pera. Mabuti nga na interview at nakita ang questionabling yaman. Mainstream media, meron talagang tumatanggap ng pera.
10 million malamang nasisilaw talaga mga yan. Laki, no? Pera-pera na ang labanan ngayon. Malaki. Tama ka, Mayor Vico Soto. Mabuhay ka, Mayor Vico. End quote. Natin ngayon ng reaction opinion itong Teka, ako po muna. Shoutout sa ating The General. Biruin mo, no? Ano ba, million, 2 million, 10 million? O anong million yan? Basta million, kahit nga half million. Eh. Babayaran mo para mag-interview lang sa'yo. Kung iyon kaya mong bayaran, paano pa kaya yung mga mahihirap nating mga kababayan? Isipin nyo. Halimbawa, nagbigay ka ng 10,000 sa isang pamilya, sa isang araw. Tapos bibigyan mo lahat yun hanggang sa umabot ng 1 million. Ang laki nun. Ganda nung bagay na sana na yun. Di ba meron tayong tinatawag na Robin Hood? Magnanakaw pero ibibigay sa mahirap. May mga ganun, ano? Kung yun ginawa mo, medyo papalakpakan ka pa. Pero kung halimbawa, ito yung mga halimbawa lamang. Pag halimbawa, magnanakaw ka na o kaya binayaran ka ng magnanakaw o kaya nagnakaw ka, tapos yung gagawin mo, magpapa-interview ka pa. No, magbabayad ka ng malaki para lang interviewin ka. Yun lang, sasayangin mo yung oras doon. Kung gumawa ka ng kabutihan, baka mahalin ka pa ng mga tao. Kahit pamamlastik lang, magbigay ka sa mga mahihirap. 5,000 kada isang pamilya, 10,000 kada isang pamilya dahil sa mga nakurap mo. Halimbawa lang, ito'y halimbawa lang. Ibig sabihin hanggang sa kaduluduluhan ng iyong budhi, sa iyong konsensya, hindi ka talaga nakukonsensya. Ito yung ano lang kung ano lang kasi ito ito yung nakikita kong vision sa aking isipan na yung mga nagnanakaw hanggang sa kasulok-sulukan ng puso nila talagang magnanakaw na. Ang sarap sana, no? Nanakawin mo yung mga bilyones. Total, ninanakawan din naman. Nakawin mo to bilyon. Pero itong bilyon na to, kada isang pamilya, bigyan ko kaya to ng mga tig 50,000. Hindi ka pa rin magugutom pag binigyan mo ng 50,000. Alam kong mali yung sinasabi ko. Pero, nakikita ko lang, ganyan na pala kalalaki pera nyo, tapos sasayangin nyo lang, magbabayad kayo sa mga media para lang interviewin. Anong sense? Para dun sa sinasabi nilang promote, ewan ko, aray ko. Ganito ba Pilipinas talaga? No? Ang sarap. Ako mga kapatid, no? Ito kasi ang hirap kung sino pa yung mga nag-iisip ng mga mabubuti. Kahit kayo, di ba, sabi nyo, halimbawa, kung ako lang may bilyones, no? Tutulong ako sa mga mahihirap. No? May ganyan tayo, di ba? Kahit man lang 10,000, 50,000, yung isang pamilyang hirap na hirap, bigyan mo ng 100,000, pero i-guide mo sila dun sa 100,000. Diba? Alam mo yon, sobra-sobrang laking pera na sa kanila yun. Maggawa ka ng YouTube, tapos magbibigay ka 10,000, isang buwan, alam mo yon hanggang sa makaahon. Alam ba, isang pamilya, hirap na hirap, maraming utang, ano ba mga utang nyo? Sakit na ba sa ulo ninyo? Sige, bibigyan ko kayo ng maraming pera. Ibayad nyo lahat yan. Tapos ito pang puhunan ninyo 50,000. Diba? Wala putik niyan. Pag mayaman ka, ayaw mo nang tumingin sa mga mahihirap, konting tulong lang. Ako mga kapatid, sabi ko sa inyo, kung ako lang mapera, marami, no? Tutulong at tutulong po ako. Kaso ngayon, syempre, may pamilya tayo, talagang sapat lang. Minsan nga kapos ba? No? Gawa kaya tayong channel. No, gawa na lang kayo tayo channel mga kapatid. Sino sa inyong pwede dyan? Mag-ano kaya tayo? Anong tawag din? Parang kila Pugong Biyahero. Di ba may mga sponsor sila? Sa mga interesadong mag-type kaya kayo ng ano, bilangin natin. Naisip ko lang ngayon. Duterte para sa mahirap. Yan. I-type nyo dyan, Duterte para sa mahirap. Tapos mag-aano tayo ng isang Gcash. No? Gawa tayo group. Taragis yung gawa na lang kayo tayo group. Sino pwede? Tapos may treasurer tayo. Yung tipong yung treasurer nagnanakaw din. Hindi, no? Maganda yun, no? May treasurer. Tapos ako magbablog. Tapos magbibigyan natin yung mga mahihirap. Yung maabot lang yung kaya natin, ano? Tapos halimbawa, tutulong kay ganito, ganyan. Tulong-tulong tayo, no? Halimbawa, magkaroon lang tayo ng 5 sponsor, tigwa 1,000 pesos. Ibibigyan natin ng 5,000. Ako lang muna yung magiging tulay. Pag may extra din ako, magbibigay din ako. No, ganun na lang tayo. Gawa kayo tayo nun, no? Mas okay pa, mas makakatulong tayo. Etong mga to, isipin nyo, ang daming pera ng mga to. Ay, hindi pala sila, no? Basta, yung mga bilyones, mga milyones, bilyones ang mga pera. Tumingin kayo sa mga mahihirap.
Tulong naman kayo. Ako yun na, wala na tayong oras sa mga kapatid na ko. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bigla lang ako nagkaroon ng idea. No? Kung gusto ninyo yung mga ganun, kada isang buwan, magbigay kayo tiging 1,000. Hanap tayo ng treasurer. Basta yung magnanakaw din. Kaya hanap kayo. Tapos, babasahin ko yung mga chat dito kung sino yung mga interesado. Pag wala, ibig sabihin pare-pares tayong walang pera. Pare-pares tayong may mga pinagdadaanan talaga, no? Tulong na lang kaya tayo kaysa pakitaan natin sila, no? Hanap kayo ha, yung mga... Hindi, ewan ko lang kung matutupad, malabo sa malabo. Ako pangarap ko din yung ganung vlog someday na yung tutulong tayo, no? Kung sino lang may, ano ba, tigpa 500 isang buwan, no? Pwede ba yung ganon, no? Tigpa 500, tapos basa tayo, gawa tayo group chat, o sinong pwedeng humawak, no? O, para, tapos ibibigay dito sa mahihirap, ganyan. No, pwede, no? Parang pugong biyahero style. Kaya ko yun. Tatrabahuin natin yun kung tutulungan nyo din po ako. Pero sa ngayon, ang dami kasing problema. No? Wala lang, naisip ko lang. Okay, hanggang dito na lamang mga kapatid. Sabi ko sa inyo, mamatahin. Titignan ho natin itong mga taong mga nagpapasiklab. Tapos nadudulas sila sa sarili nilang mga dila. Tapos mag-comment kayo dyan para siguradong kumalat po itong mga video natin. Hindi sa kikita kami, hindi sa dahil sa nagbablog kami, kundi dahil para malaman ng mga tao na may mga ganitong tao na hindi na dapat maulit pang maupo. Kailangan puro matitino, dapat puro kaalyado ng mga Duterte. Maraming salamat po sa inyong panonood. Oh my God, we're back again.